It's over. Oh, kinumpirma mismo mga kababayan ng right hand ng speaker na itong si Puno mga kababayan o na puno din ng kajabluhan na hindi na daw uusad mga kababayan ang impeachment sa Kamara. Impeachment kay Bangag at maging kay VP Sara. Oh, dahil ang sabi ng mga buhaya mga kababayan, marami pa daw tayong mga isyong dapat talakayin bago yung mga impeachment na yan. Aroy. Unang-una mga kababayan, wala nang suporta yung impeachment laban kay VP Sara. At dahil ayaw nila yung itouch mga kababayan, hindi rin nila itatouch ang impeachment kay Bangag. Aroy. Gayon pa man. Hindi na tayo umaasa mga kababayan na mai-impeach itong si Bangag under this rotten administration ngayon. Pero ang maganda lang mga kababayan, kinumpirma na nitong Panot mga kababayan na right hand ng speaker, parang secretary yan mga kababayan, na hindi na uusad ang impeachment. So, kahit pa mayroon magsampa, sina Trillanes, sina Dilima, yung mga Niwi Parcival mga kababayan, ay wala na tayong maaasahan dahil wala na daw itong suporta. Panoorin niyo po ha. Ano po, ay balita namin, may magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Bongbong Puno. Bangag Anong Marcos. basa ninyo? Sa palagay niyo, iuusad ba yan? Alam mo, sa akin at sa maraming nakakausap ko, parang sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment. Wow, sawa na kami sa impeachment. Lokohin yung mga ulol ninyo. Palibasa na latigo sila sa mga kababayan sa nung nakaraang kongreso ng Korte Suprema, nalatigo sila. Ngayon mga kababayan, dapat nga ang focus kayo, impeachment na lang kay Ngagba. Dahil yung impeachment kay VP Sara, walang kapatutunguhan mga kababayan Made up. Samantalang itong kay Bangag, talagang matibay. Ang sigurong dahilan dyan mga kababayan, na ayaw na nilang mag-tackle ng impeachment. Dahil mapipilitan silang i-tackle din mga kababayan kung mayroon mang isasampang impeachment laban kay Bangag. Ang dami-daming pinag-uusapan na ang dami nating problema. Hindi pa Kayo nga ang numero unong problema ng bayan dyan sa Kongreso. Itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, hindi ba? Wow! Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Grabe ang mga plastic mga kababayan tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya. At kayo, ano nangyari na sa inyo? mabuti na lang, tinutuloy niya yung investigasyon niya. So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, kasungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin. Diba? Basahin namin kung meron bang base yan o wala. Sige, magsampa sila ng magsampa mga kababayan pero hindi talaga daw uusad. Si Abante na rin, siya nga naunang nagsabi mga kababayan na wala daw gana ang mga kongresistang suportahan ng impeachment. Tapos eto ngayon, hindi daw uusad. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napaka-seryoso, napaka-linaw ng ebidensya at mga kung parang namumuliti ka lang yung nagpapile ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga. Ano pala yung ginawa nyo dati? Inimpeach si Sara sa pamumulitika. Ay, Diyos ko, biglang naging mga kababayan, Habang papalapit ang 2028, biglang nagiging santo itong mga jablo. Unti-unting nag-iiba ang mga tono, mga kababayan. Hindi at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang hindi na daw sayang lang papansinin. So it goes also for... Ibalik nyo ang pera na nagastos sa pang-bribe sa impeachment kay VP Sara last year. Ibalik ninyo mga buhaya. attempt Mga to buwisit. impeach the Vice President. President and Vice President. Oo, lahat na impeachment para Lahat, wala nang sa yan Kasi, ang dami na oras na nalagay dyan Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan Tapos ang nakikita natin... Wala na mga kababayan na ending na. Ang problema dito mga kababayan is, di ba, anong plan na ba yan? Plan A, Plan B, Plan C na impeachment na yan mga kababayan. Proceed na sila sa Plan D. At ang natatakot tayo mga kababayan, dahil ang sabi ultimately, ang last resort ng mga bangag mga kababayan ay yung parang i-eliminate si VP Sara ng tuluyan. Si Sara na mismo din ang nagsabi niyan mga kababayan na mayroong threat sa kanyang buhay. Hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan At ang dami natin Ay nako, kailan kayo namin masmasan? Dahil wala nang pera ang pambayad? Sa the Committee on Justice, ang daming haka-haka na naman, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Diyos ko Lord, parang kung sinong santo kung makapagsabi mga kababayan, Akala mo hindi nila ginawa yan dati? Diyos ko Lord. Gawin natin ang gobyerno natin, gawin natin matino ang ating pamahalaan. Lumayas kayo lahat. Mag-resign kayo lahat. Kayo lang ang cause ng
hindi katinuan sa gobyernong ito. Itong mga buhayang kongresista at mga senatong mga kababayan. Talagang Pati na ang presidente. pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na itong nagbabangay, puro politika. Naman natin walang pupuntahan, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may Surrender na ba? So, pwede na may mag-i-sponsor, di ba? May mag-i-sponsor din naman talaga niyan. Pero hindi yung actionan. usad, malamang Hindi hindi uusad. uusad yan at mauwi sa talagang impeachment. Aawayin kayo ng mga baklang niwi. Tingin ko mauwi sa committee at most, no? Pero yung mga boboto, yung 130, wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan, yung sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon at ituloy natin yung lahat ng ibang trabaho ng Kongreso. Marami tayong kailangan gawin, Alvin. As if naman, no? Mario Josep, Ay, Jesus Mario Josep, as if naman, no? Ang daming trabaho. Doble kayod kayo sa pagnanakaw na naman, mga buhaya. yung economy natin, ang dami nang nangyari. Kailangan tutukan natin mga problemang gano'n. Hindi na Ay, pwede nako. puro politika na Mga, lang at saka ay, wala Diyos na ko, lang. Lord, ang coming from the mouth of the politician crocodile, mga kababayan. Rason. Pero Kaya nakakainis itong itong mga barsaga na ganyan. Dahil Barsaga! O, magharap na lang daw kayo sa korte, mga animal. Oh. Itong si Puno, mga kababayan, no? Wala, ma'am. Baka sunduin ka ni Ako Puno. High blood ka siya kay, mga kababayan, Kiko Barsaga. hindi ba? Hindi, pero technically kung pwedeng sabayan. Ibig sabihin, sabay na nasa Sige, komite pagsabayin yung nyo na. impeachment laban sa presidente at sa vice-presidente. Okay lang yun. Kakayaning asikasuhin ng chairman ng komite yun. Alam mo, di ba, may patakaran na hindi ka pwedeng filean within 1 year of the last impeachment filing. Tama. So, ang kay Vice President mo, ang matatapos yung 1 year period sa February. Kaya naririnig ko na marami nag-iisip-isip. Ngayon, yung kay Pangulong Marcos, ang alam ko ayun ko, I might be wrong. Ang alam ko, bandang May na-file yung laban sa kanya. Nag-file, mga kababayan, di ba? Si Duterte Youth Party List. Ano ba po to si Cardema, mga kababayan? Alam niyang mag-e-end na May. Nag-file pa siya, mga kababayan. At wala rin patutunguhan. So mag-aantay patuloy tayo hanggang May. So, para wala pang mag-refile. 1 year. Mayo pa yon. So, baka hindi magkasabay. Ayun, so mauuna yung kay Duterte kung sakasakali man. Kung meron man. Pero sabi mo, yung National Unity Party, kayong pinakamalaki dyan sa Kamara, hindi kayo susuporta dyan. Sa tingin ko hindi. Tingnan natin, depende siyempre sa sa complaint. Pero kung yung walang bago, walang madiin na ebidensya, hindi naman mukhang malinaw, ganon, palagay ko. Hindi. Pero yung 130 na pirmahan, yan, sigurado ko, hindi kami sasali dyan. Okay, sige. And one last, gaano katotoo ang chismis na ikaw ang Chismis? susunod na Speaker of the Ay, House? Diyos ko, Lord. Pwede itong gawing mga kababayan. Baka susunod kay ako, wag naman sana. Speaker. Anong talento nitong ungas na to? Kay Kiko Barsaga nga, taob na yun, mga kababayan. Taob na tong si Puno. Kumakalat na ganyan, Congressman Puno eh. Ang tagal Puno na ng hindi ko alam sino Puno ng kahudasan. Kalat ng ganyan, Puno ng kagunggungan at chismax, mga kababayan. Alam ako, sinusuporta ko si Speaker Boji D. Kaibigan ko siya. O, tutak ka ni Tambaluslos. Yan ang Wala naman ako nakikita so far, no? So far? Na dapat ikabahala. So, wala akong kaplano-planong ganyan, Alvin. Hindi NUP ka rin din yan qualified. Si Speaker Boji D? Hindi, he is a Partido Federal and then Federal. historically, ang mga D ay galing sa NPC, National People's Coalition. Ayun. Wala namang plano yung mga kamiyembro mo na, teka muna tayong pinakamalaki. Tuta lang Dapat din niya galing si sa Dima atin yung kababayan speaker, eh. Bakit hindi ikaw, Congressman Puno, Speaker? Hindi, ang Then unang-una, mga kababayan, wala din silbi. pinakamalaki is Lakas. Pangalawa lang kami at medyo halos tabla lang kami sa National People's Coalition ng NPC, no? Pero bakit hindi ko din meron mga tile speaker ngayon? Pabayaan muna natin siya, tignan natin kung paano yung pagbabago sa Eto ha. Kung gusto niyo magtiwala tayo sa mga speaker dyan, ibalasahin niya na. Pagsisibakin na niya, mga kababayan, yung mga leader dyan. Bakit andyan pa rin si Naridon, mga kababayan?
majority leader pa rin si Sandro Marcos. Gahari-uri pa rin niya sina Abante. O di, mga hudas. Tama na, no? Lokohan. At sa akin, nandyan siya, pinili siya, bigyan natin ng pagkakataon, di ba? So wala Pinili ng namang mga need, buhaya. kumbaga, maayos namang nagtatrabaho yung kasalukuyang speaker, hayaan mo na natin siya. Sa ngayon, no? Kasi alam mo, ang problema kasi namin ngayon sa House, marami, no? Dahil dito sa nangyari dito sa budget na to, Problema nila mga kababay kung paano mangurakot ng hindi na masyadong mabisto. Booking na ang kanilang flood control na scheme. maraming mga alinlangan ngayon, hindi malinaw sa aming mga congressman paano Magnakaw. kikilos, ano? Okay. Halimbawa dun sa ating mga Limbat health na hindi ba? assistants natin. Yan na ang kanilang pinagbibisihan mga kababayan. Paano tayo makakalusot dito sa MAIF o health assistance? Paano kikilos? Diyos ko Lord. Tingnan nyo ang kabulukan nito mga kababayan. Na ayaw pa nilang aminin na pork barrel yan. Yung ginawa nilang report sa BICAM, parang medyo napagbawal na lahat ng mga public officials, hindi lang congressman, ano. Tapos bakit poproblemahin mo yan na hindi na kayo kasali? Problema nyo ba yan? Ibig sabihin talaga mga kababayan, may balak pa silang makialam. Dahil kung paano ito gagawin. Bakit ba mo problema ka kung hindi na kayo kasali ungas? Sa pagtulong dyan sa pag-implement ng mga projects na ganyan. Huwag ka na Ngayon, tumulong. kung alam Tulong pa ang term mga kababayan. Na nakawin lang. kung paano ginagawa yung mga yan, alam niyo na maraming trabaho, office work, verification, Ay, Diyos ko libo-libo Lord. Office work kung maaari mga kababayan. Tapos mga paano palusutin ng mga ghost projects. involved, no, na ginagawa dyan. Na yun ang ginagawa namin sa Congress. Ngayon, tumutulong ang mga congressman sa mga ahensya natin na gawin ito. Kung Ay, nako. tatanggalin kami dyan, hindi Uy, namin shut up! Di ba? Wala na kayo hands off na dapat kayo sa mga executive mga kababayan sa pag-execute ng mga proyekto after nilang mapasa ang batas. Huwag na kayo makisawsaw dyan. Dyan mga kababayan. Yan ang dapat ipagbawal. Actually, mayroon ng existing mga kababayan na rules sa bawal sila dyan. Pero, ito na galing mismo sa kanyang bunganga. Nakikialam pa sila sa pag-execute mga kababayan ng mga proyekto na hindi naman dapat sila na makialam. alam sino yung gagawa ng trabahong magiging bakante, no? Kawawa naman yung napakaraming mga kababayan natin. Kawawa! Diyos ko! Kawawa! Coming from you, crocodile. Diyan kahit papano. Bawa sa amin, every week, dati sa nakaraang 6 na buwan lang, nung ako'y congressman, every week siguro mahigit 2,000 yung natutulungan namin. Wow! Tutulungan! Ang sarap pagbabatukan ng mga buwisit na ito mga kababayan, tulong namin, Diyos ko. As if sa kanila talaga ang pera. Humugot kayo sa sarili nyong bulsa, mabibilib pa kami mga Lista lang buwisit yan. kayo. Pag-verify ng list, padala mo sa DSWD. Wow! Dapat nga sa DSWD na nga ang trabahong iyan, panot. Utang na loob pa namin. Ha? Ginagamit yung palusot yan para magnakaw. Tanggalin na lang iba, balik sa'yo. Padala ka ng dalawang ikot yung listahan na yan bago i-approve ng DSWD. Hindi na mangyayari yan. Tapos, alam mo, yung mga pagbabawal ng mga campaign material, pangalan, Ay, Diyos ko. Hindi naman talaga ginagawa na yan. Nandiyan na sa mga dating patakaran ng DSWD at DOLE yung mga yan. Pati bakit ginagamit niyo pa rin? Department of Health. So, ni minsan, Alvin, hindi ako Ang sarap pagsasampalin itong mga yawa na ito mga kababayan, na talaga kung magsalita mga kababayan, para baliktad talaga sa kanilang actual na ginagawa. punta dyan sa mga payout na yan. At hindi naman sa ayaw ko pumunta, pero alam ko bawal So, hindi kami nagpupunta. Hindi kayo nagpupunta. Isang issue na lang, Pabol, yung kay Laviste. Lord. Ang sabi pala ng Department of Energy, siya pa rin palang may-ari nung mga kumpanyang may prangkisa kahit nakaupo na siyang congressman. Bawal ba yun? Na sitting congressman ka, tapos meron ka isang kumpanya siguraduhin nyo lang na tama nakakuha yung na ng prangkisa tama sa yung Kongreso. informasyon ninyo. Well, ang usual DZ style double yan, B. kung meron kang negosyo or korporasyon na involved sa Imposible, hindi mga alam ni Libiste. gobyerno, pag ikaw ay nagtatrabaho na sa gobyerno, dapat mag-divest ka, no? Bentahin mo, ililipat mo yung pag-aari niyan. Pero kami naman sa NUP rin ngayon, meron kaming bagong panukala na ipapasa. Halata masyado itong media, no? Ng Kongreso. Sa amin, tingin namin, kung congressman ka, Halata masyado itong media mga kababayan na nakasangkapan talaga ng mga buhaya mga kababayan dahil ngayon ang kanilang sinisiraan mga kababayan, sina Barsaga,
yung lumalaban sa mga kurakot. Ito si Libiste. Tapos, in-interview nila mga kababayan, ito talagang mga buhaya. Tapos lalabas na ba sila ng mga intrigang ganyan? Siguraduhin nyo lang, DZMM ha. Hindi pala ito DZWB, no? DZMM pala ito ni Tambaloslos na legit yung mga impormasyon Kung ninyo. meron ka man korporasyon, kahit anong korporasyon, up to the 4th level of consanguinity, yung anak mo, kapatid mo, ganyan, na may korporasyon na nangungontrata sa gobyerno, habang nasa gobyerno ka, dapat bawal yung mga korporasyon na Paano na yung mga nangungontrata sa kontraktor? gobyerno. Lahat. So, Congressman na yung kontraktor? divest na ganyan, magdadivest ako, ililipat ko sa abogado ko. Wala, yung pa rin yun panloloko lang yun ng tao. Para sa amin, Gawain nyo lahat congressman yan. ka, lahat ng korporasyon na may connection sa'yo, hindi na pwede Gawain nyo magkontrata lahat. sa gobyerno. Dapat ganun. Magpapanukalang batas kami dito sa darating na mga linggo. Very good. Mabuhay ka, Congressman Puno. Sir, salamat ha. Pasensya na sobrang Mabuhay aga. ka. At least nagising pa rin kayo. Huwag ka sanang maging akop bigla ng oras ha. Mabuhay ka. Mabuhay ka para makulong ka pa. Matagal-tagal. Nang maaga. Kulungan. Thank you, Kong. Mabuhay ka. Thank you, Alvin. Maging akop ka biglaan. Hindi ka mapapanagot. Mabuhay ka si House Deputy Puro mabuhay. Diyos ko Lord. Upugin kang Speaker ulo nyo. Representative Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo City. Malabo pong umusad ang nilulutong impeachment case. Eto na Another confirmation mga kababayan. Dalawa na yun ha. Si Abante. Tapos si Puno mga kababayan. Tapos ito, sino pa magkumpirma? Laban Malabo kay daw. Vice President Sara Duterte dahil sa negative na ang trust ratings ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bobong Ay, naman ang isang Marcos. kongresista sa impeachment. Narito balita ni MJ Modihal. Negative. Matatapos na Bakit hindi na lang ang negative ang ipa-impeach? Yan na lang ipausad. Anyway, umusad na mo yung dati kay VP Sara. Ngayon, kay Bangag naman ipausad mga kapabayan. Sa Pebrero ang one-year impeachment ban ni Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang naunang impeachment case laban sa opisyal. Ilang linggo bago ito mangyari ay kinumpirma naman ngayon ni Lavota City Si Tiongko naman ngayon mga kababayan. Representative Toby Tiangco na may Wala naganap na ng talaga, bayaran noong goodbye. nakaraang taon upang Goodbye ng itulak impeachment. ng impeachment laban sa bise. 250 na mga congressman ang bumoto para siya ipa-impeach. Sa isang panayam, sinabi ni Tiangco na grabe, no? siya ng dalawang lider sa Kamara Almost upang all. kumbinsihin si Pangulong Marcos na aprobahan ang for later release o FLR. Anya, naipangako na raw ang naturang pondo sa mga kongresistang sumuporta sa impeachment. Ang for later release o FLR ay tumutukoy sa mga lokasyon sa loob ng national budget. Bribe yan mga kababayan, sa totoo lang. So kung sino man ang nagbigay niyan o nagpa-release niyan, dapat kasuhan ng bribery. Tapos yung tumanggap dyan mga kababayan, graft. Na hindi may lalabas kung walang approval ng presidente. Nang tanungin naman kung marami ang susuporta sa panibagong impeachment, sinabi ni Tiangco na malabo ito dahil walang malabo. FLR sa 2026 national budget. Pero kung itutuloy Pera-pera naman ang lang impeachment, ang labanan. kailangan raw na incentivized ang mga kongresista upang makuha ang kanilang suporta. Dahil sa bagong development, Sige, kumampi kayo sa negative. Go! Tingnan natin kung hindi kayo madidemolish. ito ang assessment ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa posibleng mangyari sa Kamara sakaling maisampa ang impeachment case. Alam naman natin na Prof, ang impeachment nagsisimula po yan sa House of Representatives at hawak po nila ang Kamara ngayon, Prof. Well, hindi Hawak nga nila ang kamera pero mga kababayan? Hindi sila secure? Insecure pa? natin yan masasabi. Although, ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming po pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Ngayong tapos na ang Pabaliktad 2025 at tadhana, elections at gulong puno ng ng palad. isyu ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno, giit ng propesor na malabo nang makakuha ng sapat na suporta ang impeachment sa mga politiko. Lalo nga po, yung terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasalsad lindak at na. pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote lame duck. Malaking factor Ay, din matagal ay ng lame yan. sa political analyst ang -3 trust rating sa Lame presidente na kitten. bubungan sa mga Pilipino pagpasok ng taong 2026. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung wala kang, kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? Kaya nga, Sa pagtataya din ni De Torres, posibleng dumistansya na ang ilang politiko Dumistansya sa na pagsuporta yung sa mga Pangulo, bagoong. lalo na sa usapin ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte.
So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 election. Mayroon bang another Duterte mga kababayan sa 2028? Duterte 12 na siguro mga kababayan. Duterte 12. Na kung saan prominente talaga ang base votes sa kada rehiyon at vote-rich areas Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas? na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. SMNI News. Mga panibagong impeachment na niluluto ngayon. Eto. Sige, magluto lang kayo. Lutong bakla ito mga kababayan dahil ang nagluto ngayon si Estela na akla mga kababayan, Trillanes, Sundalang Kanin. Yung bakla na ngiwi, Percival. Ang kanilang amo, yung sinasabing bakla din daw mga kababayan na napapatusok sa puwit doon, Mr. Tubig. Po kay Vice President Sara Duterte. Isasama kayo dyan ang mga alegasyon ng nagpakilalang dating tauhan ng bise na si Camille Madriaga. Isama nyo na yung classmate ni Sara sa law school nung paslit pa si Sara. Yan, si Marco Enriquez. May nilutong bagong Oh. impeachment laban kay Vice Lutong President Macau. Sara Duterte. Pangungunahan daw ulit ito ng civil society groups at ilang Nay, sektor ng civil society na. The same mga basura, simbahan. dilawan, Ayon mga mismo kay dating Senator NPA. Antonio Trillanes IV. Isa pa to, ang bakla Aking Ay, impormasyon. nakong akla mga kababayan, Tingnan niyo mga kababayan ang itsura ni Trillanes mga kababayan ang kinis mga kababayan, walang pores, baklang bakla talaga mga kababayan Tapos ang sabi hindi daw yan dumaan sa gera talaga mga kababayan dahil malakas yan sa PMA daw dati dahil ang nanay at tatay mga kababayan ng demonyong ito is sa PMA mga kababayan na-assign. Tapos mayroon pa nga ng issue sa Kurakutan, di ba? Na-assign mga kababayan ng si Trillanes hanggang naging sundalo sa opisina lang, hindi nakatikim ng gera. Tapos ewan na natin mga kababayan kung pinuputan din ba yan ito sa mga kasamahan niya sa opisina. Diyos ko Lord. Ang magpa-file nito ay Malamang. member. Malaki ang paniniwala na natusok din ito sa puwet mga kababayan dahil ang daming lalaki mga kababayan pulang-pula ang ni Estela labi. Totoo ba yan Estela? I-deny mo. Ng civil society, ng simbahan, basically the same. Simbahan na naman ang mga paring mga addict ng mga Ramon Magsalsal Award. Sectors na nag-file last year laban kay Sara na Sige. na-audit Go ahead. Wala si Trillanes na Go mas ahead, mabigat idiot. na ang ihahaing bagong reklamo. Tapos anong sabi ng mga mga kongresista, pati na nga sina Abante mga kababayan, at saka si Puno na mismo na secretary secretary general ba yan siya? Ano ba yun si Puno? Basta right hand yan ni Bonjidi mga kababayan. Malabong umusad. Ang Dream on. isang na alam ko rito ay bukod doon sa May alam ka pala, akla? impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung Ni Madriaga. Yung mga ni Madriaga, mga talagang script mga kababayan. Script na script ni Trillanes. allegation ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito o hindi. Walang Sinabi ni ebidensya. Madriaga Yan ang ang sinasabi mga kababayan na wala silang maipakitang ebidensya. Ebidensya muna. Kung gusto mo mag-akusa, maglabas ka ng ebidensya. Hindi yung, inaakusahan kita. Tapos, gusto pa ipa-open ang mga, mga kababayan, mga bank account, o ganyan-ganyan na mga walang kasilbi-silbi. You must present it yourself. Ati umanong aide ni VP Sara na nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang affidavit, napapicture lang siya mga kababayan, bagman siya noon ng bise. Sinabi niya ring pinoondohan Hindi nga kilala ni Sara yan. ng drug dealers at pogo operators ang kampanyang Inday Sara Duterte is my president noon. Ang sabi kasi mga kababayan, kaya di ba, mayroon siya mga picture na ganyan, talagang pakawalayan ni Trillanes for the purpose mga kababayan na ma-infiltrate. Pakawalayan ni Trillanes dati pa. So, yan mga kababayan na panggap na supporter ni Sara o lapit-lapit, gumawa-gawa ng mga leader
group mga kababayan na para kunwari na kakampi. For this sole purpose mga kababayan na siraan si Sara afterwards. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio No, Cruz, ito ting bakla din ito mga kababayan no na parang kapatid ni Trillanes mga kababayan itsura na no. isa sa mga complainant Makinis din mga kababayan, walang pores din ang bakla. Tapos pareho sila mga kababayan na sira ang ngipin, parang ngipin ni bangag na noon, dumi. ang reklamong tinutukoy ni Trillanes ay iba pa sa ihahain nila. Ang Iba pa, ang dami ninyong na. ay yung ihahain ng grupong bagong alyansang makabayan. Sige, makabangag. Ayan, yan din ang grupong naghain noong 2024. Pag mananalo na si Sara Duterte, itong mga NPA, mga kababayan, supporters, talagang latigo ito. May mga bagong impormasyon na pumasok. Essentially yung kay Madrid. Hindi ka nahiyatin nyo na napalayas na kayo doon sa kapinpin dahil sinalubong sila ng mga mga kababayan, mga parents ng mga na-recruit na ng NPA. Galit na galit. Ayun, napaatras si Natinyo. Mukhang may additional information siya. Sige, mag-add. Ayan nyo lahat. Sa kung ano nangyari dun sa 125 Ay, million. nako. Samantalang ang bangag mga kababayan, tahimik lang sila. Dagdag pa ng kongresista, Allowance mo lang yan. maghahain silang mga complaint Ito ang dapat sampahan ng kaso mga kababayan kung mapatunayan itong tumanggap ito sa ng suhol galing kay bangag in any kinds of mga kababayan suhol. Project o basta ganyan. Sila ang dapat kasuhan. ng motion sa Korte Suprema para himukin itong maglabas ng desisyon sa motion for reconsideration Kalampagin tungkol ninyo, sa kalampagin pagbasura ninyo. at pagdeklarang unconstitutional ng impeachment ni VP Sara. Mas maganda nga raw kung Go wala ahead. ng filing ng impeachment at ituloy na ang trial ng Senado. Sana raw maresolba na ito bago pa mapaso ang 1-year bar rule sa impeachment cases sa February 5. Sa impormasyong nakalap ng News 5, may ikatlong grupo rin na pinag-iisipang maghain ng impeachment complaint sa bise. Pinangungunahan ito ng mga abogado, pari at religious groups. Pari na Ramon Magsalsal Sa awardee. impormasyon ni Senator Trillanes, posibleng February 6 isasagawa ang paghahain ng isa sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sakaling meron na, doon lang daw seryosohin at pagmimitingan ng House Committee on Justice ang usapin tungkol sa anumang impeachment complaint. Ayon yan kay committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. So sa Ay, ayan na naman si naman Koke. ang umuugong na impeachment complaint Umuugong sa mga gunggong na bonggang bongbong. Ito nga mga kababayan, bongbong sounds like Bobong Marcos. laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingin ni Ridon, wala pang matibay na batayan para maghain ng impeachment laban kay PBBM. Lalo na raw kung ang Mababangag. pagbabasihan ay ang issue sa unprogrammed appropriations at flood control scandal. Firstly, Ay, nako Koke. O, kumusta na ang Koke? Spaceship mo Koke. have been there since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. And more importantly, the Supreme Court had not made a decision on whether or not unprogrammed appropriations are in fact constitutional. Parang it would be a bit premature. Naunang sinabi ng palasyo na handa si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil wala naman daw Handa ang bangag. nakaw ang Pangulo Walang dinakaw. Diyos ko. What a joke. at wala siyang Mary Grace yata. Ay, nako. The funniest word, mga kababayan, the funniest thing that we heard today. Wala na siya ninakaw. Wala na yung piatos kasi the gold is trilyones ang mayroon siya. Pabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Ay, nako. Ano masasabi dito mga kababayan? Post, Ikamas Balaw.